Nagbubukas ang pelikula sa isang lalaki na nagngangalang Ricky O na inaresto dahil sa pagpatay at sinentensyahan ng 10 taon sa bilangguan. Sa patas na pagtrato, ang gayong parusa ay maaaring matiis. Gayunpaman, sa hinaharap, ang lahat ng mga bilangguan ay inaasahang magiging pribadong pagmamayari. At nangangahulugan niyon sa loob ng kanilang madilim na mga pader, ang mga warden ay nagtakda ng kanilang sariling mga baluktot na patakaran. Ang mga masasamang tao na ito ay gumagamit ng mga bilanggo bilang kanilang mga personal na alipin, ngunit wala silang ideya kung sino itong bagong dating na tatapos sa kanilang masamang gawain. Isang bus na puno ng mga bilanggo ang dumadaan sa mga checkpoint na binabantayan ng husto, patungo sa isang pasilidad na may pinakamataas na seguridad. Tulad ng lahat ng iba pang mga kulungan sa futuristic na mundong ito ay pag-aari ng isang pribadong kumpanya. Kabilang sa mga bagong dating ay si Ricky O, na sinentensyahan ng 10 taon para sa pag-atake at pagpatay. Agad na nagpakita ng pagsuway si Ricky, hindi pinapansin ang mga utos at dumiretso sa metal detector. Tumunog ang mga alarma at sinugod siya ng mga gwardya sa pag-aakalang armado siya. Ngunit lumabas sa x-ray ang 5 bala na nakaipit sa loob ng kanyang katawan. Nag-aalok ang isang gwardya ng tulong para tanggalin ang mga ito, ngunit sinabi sa kanya ni Ricky na itatago niya ang mga ito bilang mga souvenir sa loob ng ilang taon. Ang bilangguan ay nahahati sa 4 na seksyon, Hilaga, Timog, Silangan, at Kanluran. Ang bawat blok ay may isang kapitan sa mga bilanggo na namamahala sa kanyang lugar na may pahintulot mula sa pamunuan. Magkasama, ipinagmamalaki nilang tinawag ang kanilang sarili na Gang of Four. Isang umaga, si Samuel, ang kanang kamay ng kapitan ng North Block, ay abala sa pananakot at pambubugbog sa isang matandang bilanggo sa banyo. Halos tapos na ang matanda sa paglilingkod sa kanyang sentensya, ngunit nagbanta si Samuel na hindi siya lalabas ng maaga maliban kung si Samuel mismo ang pumayag. Para linawin ang kanyang punto, binasag ni Samuel ang isang maliit na laruang tren na buong pagmamahal na itinayo ng matanda bilang regalo para sa kanyang anak. Galit na galit at desperado, ang matandang lalaki ay nawala sa sarili at sinimulang atakihin si Samuel, hawak ang laruan na nasira. Mabilis na kinuha ni Samuel ang sandata at brutal na hinampas sa kanyang mukha. Nang marinig ang ingay, tumakbo ang isang gwardya, agad na pumanig kay Samuel at sa kanyang mga tauhan. Biglang sumingit si Ricky, perpektong tinisod si Samuel kaya ang maton ay tumama ang mukha sa isang tabla na puno ng mga pako. Kinakabahang kinaladkad ng mga tauhan ni Samuel ang kanilang nasugatang amo palayo, masyadong natatakot na harapin ang matigas na bagong bilanggo. Nang maglaon, habang nilalagyan ng benda ang kanyang mukha, nagplano si Samuel na maghiganti. Iminumungkahi ng kanyang mga kaibigan na umupa ng isang malakas na tao na nagngangalang Zorro, na muling ikinulong sa solitary confined dahil sa paglabag sa mga panuntunan. Palihim na nakipagpulong si Samuel sa isang tiwaling gwardya, binayaran siya ng kanyang espesyal na sweldo sa preso upang mapabilis ang paglaya kay Zorro. Kinabukasan, kinorner muli ng mga gwardya ang matandang bilanggo, malamig na ipinaalam sa kanya na ang maagang paglaya ay tinanggihan. Inaakusahan siya ng palihim na pagsulat ng mga liham sa kanyang asawa at anak nang walang pahintulot. Nagprotesta siya, tinawag silang sinungaling, ngunit walang natatanggap maliban sa mga suntok bilang kapalit. Broken-hearted, napagtanto niyang wala na siyang dahilan para mabuhay kung hindi na niya makikita ang kanyang pamilya. Pagsapit ng gabi, natagpuan ng mga bilanggo ang matandang lalaki na nakabitin na wala ng buhay sa isang lubid. Malungkot na bumubulong ang lahat kung gaano ka-unfair ang pagkakakulong niya. May nasagasaan siyang tao nang hindi sinasadya habang isinusugod ang kanyang buntis na asawa sa ospital. Narinig ni Ricky ang usapan ng bilanggo at lumabas siya sa bakuran ng bilangguan upang magbigay ng panghuling paggalang. Pinutol niya ang mga tanikala na nakahawak sa katawan ng matanda at maingat na inilagay ang laruang tren, na ngayon ay ganap na naayos ng sarili niyang mga kamay, dahan-dahan sa pagkakahawak ng namatay na lalaki. Kinaumagahan, naliligo sina Ricky at Samuel nang biglang sumulpot si Zorro, na nakaharang sa pintuan at galit na galit. Walang pag-aalinlangan, sinalakay ng napakalaking thug si Ricky, na naghatid ng isang malakas na suntok na nagpalipad sa kanya sa buong silid at marahas na hamampes sa tapat ng dingding. Tumayo si Ricky at sinalubong ang susunod na pag-atake ng higanteng Zorro nang may puwersang superhuman. Tumagos ang suntok niya sa tiyan ni Zorro, dahilan para bumagsak ang malaking lalaki sa sahig dahil sa matinding sakit. Nagmamadaling pumasok si Samuel na may hawak na malaking pako, tinusok ang palad ni Ricky, ngunit hindi man lang kumibo si Ricky. Sa halip, mahinahon niyang binali ang mga daliri ni Samuel at pinabagsak siya sa isang suntok na sapat na malakas tulad ng isang shotgun. Sinisigawan ng mga gwardya si Ricky na sumuko, ngunit naantala sila ni Captain High ng North Block.
Gusto ni Hai na sumali si Ricky sa kanyang crew, ngunit malinaw na hindi interesado si Ricky. Ibinalik nila si Ricky sa kanyang selda, kung saan bigla siyang nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang dibdib. Huminga ng malalim si Ricky at inalala ang kanyang nakaraan, noong siya ay bata pa sa high school na naglalakad upang bisitahin ang puntod ng kanyang mga magulang. Doon, nakilala niya ang isang misteryosong estranghero na siyang tiyuhin niya, si Xiang Kui, isang kung fu master. Hinamon ni Xiang Kui si Ricky na ipakita ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, madaling napigilan ang galit na binata, at nagpa siya na kunin siya bilang kanyang estudyante. Mula noon, nagsanay si Ricky araw-araw sa sementeryo, pinagkadalubhasaan ang kanyang chi energy at walang kahirap-hirap na binasag ang malalaking bato at matiis ang malalakas na suntok sa kanyang dibdib. Bumalik sa realidad, si Ricky ay dinala sa deputy warden na kilala bilang Cyclops. Ang lalaki ito ay abala sa paglamon ng masarap na steak gamit ang isang bakal na kawit na ipinalit sa kanyang kaliwang kamay at buong pagmamalaki na gumagamit ng isang artipisyal na mata. Sinimulan ni Cyclops ang pagtatanong kay Ricky, nagtatanong kung bakit niya pinatay ang isang makapangyarihang gangster at kung ano ang ginagawa niya sa loob ng 2 taon mula nang umalis siya sa orphanage. Nang tumanggi si Ricky na magsalita, tinawag siya ni Cyclops at ipinakita sa kanya ang isang liham mula sa labas. Malupit niyang kinawit ang kamay ni Ricky at sinuntok ito sa mukha, pinagbantaan ng kasintahan ni Ricky na may kasamang larawan. Dahil dito, tuluyang nawala ang pagiging cool ni Ricky. Binasag niya ang mesa sa kalahati, itinapon ng isang gwardya sa kabuuan ng silid, tumalon ng mabilis, at pinalihis ang isang bala sa himpapawid gamit ang isang metal na tray. Inipit ni Ricky si Cyclops sa isang sulok at muntik na siyang mapatay, huminto sa pinakahuling sandali. Sa halip, kinuha niya ang larawan at umalis. Sa kanyang selda, kumuha si Ricky ng plauta at tumugtog ng isang himig na inaalala ang mas maligayang panahon. 1 taon bago nito, ginugol niya ang masasayang araw sa labas kasama ang kanyang kasintahang si Yen. Kinaumagahan, ang Alapores ni Samuel, na ngayon ay naiwan ng walang proteksyon ng kanyang amo, ay nahaharap sa hustisya mula sa mga bilanggo na kanyang binubuli. Pumasok si Captain Hai, pinahinto ang pagbitay, ngunit isang lalaki, si Quan, ang galit na nagprotesta at hayagang hinahamon ng autoridad ni Hai. Dahil sa pagsuway na ito, mabilis na nilaslas ni Hai ang kanyang mukha gamit ang isang patalim. Bago pa lumala ang mga bagay, hinawakan ni Cyclops si Quan gamit ang kanyang kawit. Gusto ng deputy warden na turuan ng leksyon si Ricky at binigyan ng patalim si Hai, inutusan siyang hawakan ito. Nagkita sina Ricky at Hai sa bakuran ng bilangguan, kung saan itinali ni Hai ang nasugatang si Quan sa isang higanteng kahoy na krus. Nakita ni Hai ang sarili at si Ricky na nanghihinayang na kailangan niya itong ipaglaban. Hiniling ni Ricky na palayain si Quan bago ang laban, ngunit binalaan ng mga bilanggo si Ricky na ito ay walang kabuluhan. Sa sandaling ipinakita ni Hai ang kanyang mga tato, wala nang makakapigil sa kanya. Hindi nagtagal, binato ni Hai ng bubog ang mga mata ni Ricky, pansamantala siyang binulag. Si Ricky, na nasugatan ng husto sa braso, ay bumagsak sa lupa. Nagawa ni Ricky na banlawan ang kanyang mga mata at muling ibinalik ang kanyang paningin habang ang ibang mga preso ay lumapit sa kanya upang mag-cheer sa kanya. Sa isang mabilis na galaw, naiwasan niya ang pag-atake ni Hai gamit ang kutsilyo at inatake siya, tinanggal ang mata ni Hai. Pagkatapos, nagulat ang lahat, mahigpit na binalot ni Ricky ang nasugatan niyang braso para pigilan ang pagdurugo. Si Hai, na nalulula sa pagkatalo, gumawa ng isang huling pagtatangka na lumaban, ngunit pinigilan ni Ricky na naghatid ng isang pangwakas at malakas na suntok. Bumagsak si Hai at natalo. Pagkatapos ng laban, binunot ni Ricky ang napakalaking krus na kahoy mula sa lupa, ngunit huli na para iligtas si Quan. Ang galit na mga bilanggo ay bumangon sa paghihimagsik na sinisingil si Cyclops, ngunit ang natitirang 3 kapitan ay nagpoprotekta sa kanya. Hinihimok ng lahat si Ricky na maghiganti at puksain ang gang ng 4 na pinuno, ngunit ayaw na ni Ricky na may dumanak pa na dugo. Sa halip, dinala niya ang katawan ni Quan, tinatanggihan ng landas ng paghihiganti. Si Cyclops, na nakakita ng isang pagkakataon, ay nag-aalok kay Ricky ng posisyon ng North Block Captain, ngunit ang atensyon ni Ricky ay napunta kay Alan, ang inaanak ni Hai, na nagdadalamhati sa kanyang pumanaw na ama. Tinuturuan siya ni Ricky kung paano tumugtog ng musika gamit ang isang simpleng berdeng dahon, ngunit kapag sinubukan ni Alan, hindi siya makagawa ng tunog, dahil kinuha ng mga kapitan ang kanyang dila upang pigilan siyang ibunyag ang kanilang mga lihim. Dahil sa sakit ng bata, niregaluhan siya ni Ricky ng sarili niyang plauta. Bilang kapalit, inalok siya ni Alan ng mga dahon ng poppy, isang regalo mula sa South Block Captain. Nang makita ito, kinilabutan si Ricky. Ang mga kapitan pala ay nagpapatakbo ng isang ilegal na plantasyon ng opyo sa loob ng bilangguan.
Samantala, nagtitipon ng mga kapitan upang pag-usapan kung ano ang gagawin kay Alan na pumanig kay Ricky. Sa isang malupit na twist, ipinakita nila ang katawan ni Hai na sinasabing hindi ito'y ginalang ni Ricky. Pagkatapos, tinapos nila si Alan at iniwan ang kanyang katawan sa bakuran bilang babala sa mga taksil sa hinaharap. Nawasak sa pagkamatay ni Alan, sinira ni Ricky ang plaute sa galit. Galit na galit si Cyclops na ang sekreto ng taniman ay nag-leak. Ngunit sa panahong iyon, sinusunog na ni Ricky ang mga poppy field na sinusunog ang kanilang imperyo. Ang South Block Captain, si Wang Chun, ay hinarap si Ricky at umatake gamit ang nakamamatay na kung fu na nagdulot ng isang malupit na suntok sa puso ni Ricky. Samantala, sumabog ang kaguluhan habang sinusubukan ng mga bilanggo na gamitin ang distraction upang makatakas. Si Cyclops, na nagpapanik, ay nabalitaan na ang direktor ng bilangguan ay babalik sa lalong madaling panahon mula sa bakasyon sa Hawaii. Dahil dito, iniutos niya ang pag-activate ng Plan Zero. Si Ricky, na nakahiga sa lupa at nakahawak sa kanyang sugat, ay naalala ang mga turo ng kanyang master at nakahanap ng lakas upang lumaban. Siya ay bumangon at hinarap ang tatlong kapitan. Ang isa sa kanila ay pinulaputan si Ricky gamit ang mga kutsilyong may nakakabit na mga lubid at naghahanda na tapusin siya. Ngunit si Tizon, ang pinakamalaki sa grupo, ay pumasok na inaangkin ang pagpatay para sa kanyang sarili. Habang nagtatalo sila kung sino ang makakakuha ng karangalan na patayin si Ricky, ang automated na sistema ng baril, na bahagi ng Plan Zero, ay nag-activate at ang mga bala ay nagsimulang umulan mula sa mga dingding. Ang lahat ay nagmamadali para magtago. Hinawakan ni Tizon si Ricky at kinaladkad sa malapit na kwarto. Ngunit sa kanilang kakilakilabot, ang silid ay nagsimulang mapuno ng likidong semento. Nagawa ni Ricky na sirain ang bakal na pinto at hinila ang natulala na kapitan sa kaligtasan. Binalak sana ni Cyclops na isakripisyo si Tizon, ngunit ngayong nabigo ang mga plano, hinarap niya si Ricky sa hagdanan. Handa na si Ricky na ilantad ang iligal na plantasyon ni Cyclops, ngunit nang siya ay kumilos upang mag-strike, ang semento ay nagsimulang tumigas, dahilan para hindi makakilos si Ricky sa lugar. Nahuli siya ni Cyclops at kinabukasan, dumating ang direktor ng bilangguan na bumaba sa kanyang sasakyan kasama ang kanyang spoiled brat na anak na lalaki na si Wang. Si Wang, ang uri ng brat na nag-iisip na ang lahat ay may utang sa kanya, nakatingin kay Cyclops na parang dumi sa ilalim ng kanyang mga paa. Ngunit ang karma ay hindi nag-aaksaya ng oras. Nadapa si Wang sa red carpet at tulad noon, inutusan ng direktor ang isang bilanggo na tanggalin ang mata dahil sa hindi magandang paglalagay nito. Brutal man ito, ngunit ganyan ang nagagawa ng makapangyarihan sa panahong ito. Ang direktor pagkatapos ay pinagalitan si Cyclops, galit na galit sa kaguluhan na naganap noong siya ay wala, lalo na matapos malaman na ang plantasyon ng opium ay nasunog. Sinubukan ni Cyclops na iligtas ang kanyang sarili, na ipinakita si Ricky bilang ang may pananagutan. Nakatayo si Ricky, nakagapos at nakakulong sa semento, mula ulo hanggang paa tulad ng isang nabigo na modernong art sculpture. Ngunit nang makita ni Ricky ang panauhin, bigla itong kumawala. Sa isang iglap, sinunggaban niya ang direktor mula sa kulungan na nangakong parurusahan siya dahil sa kanyang imperyo ng droga. Si Wang ay natural na nataranta at sumigaw na iligtas ni Cyclops ang kanyang ama. Sa sandaling iyon, binasag ni Tizon ang pader na parang isang buhay na bulldozer na hinampas pabalik si Ricky at ikinulong siya habang binabaluktot ang mga rehas na bakal. Magsisimula na ang pambubugbog, isang nakakaaliw na palabas para sa direktor at sa kanyang anak. Ngunit hindi nagtagal, nakalaya si Ricky. Nang makalaya muli, naghatid siya ng isang uppercut na bumali sa panga ni Tizon, pagkatapos ay sinundan ng suntok na dumurog sa kamao ng kanyang kaaway at malamig na bumagsak si Tizon sa sahig. Nanindigan si Ricky, sumisigaw na hindi insekto ang mga bilanggo dahil tao sila. Pero may ibang ideya ang direktor. Nagsimulang bumaba ang kisame ng selda. Isang mabagal na kamatayan ang nagbabadya sa itaas na dudurog sa kanya. Buong lakas na lumalaban si Ricky, hawak ang mabigat na bakal na kisame na may dalisay na lakas. Ngunit may isa pang nakatagong baraha si Cyclops. Isang electric shock ang pinakawalan niya na nagpabagsak kay Ricky sa sahig. Tila ang katapusan ay nalalapit na hanggang sa si Tizon, na buhay pa rin, ay nagsakripisyo para iligtas si Ricky. Nakalaya si Ricky, bumagsak sa mga bakal. Ngunit kapag sinubukan niyang iligtas si Tizon, huli na ang lahat. Dinurog na ng kisame ang higanteng lalaki. Si Ricky, na puno ng galit at kalungkutan, ay nagpapaalala sa lahat na kahit si Tizon ay may mga taong naghihintay sa kanya sa labas, mga mahal sa buhay na umaasa sa kanyang kalayaan.
Ngunit ang kanyang pagsasalita ay naputol nang may bumukas na pintuan sa ilalim ng kanyang mga paa. Si Ricky ay bumulusok, nakagapos at nakakadena, napunta sa isang hukay sa gitna ng bakuran ng bilangguan. Ipinahayag ng direktor na para sa kanyang pagrerebelde, ililibing ng buhay si Ricky bilang babala sa iba. 2 bilanggo ang nagtangkang magprotesta, ngunit sila ay binaril sa mismong lugar. Inutusan ng mga gwardya ang natitirang mga preso na takpan ng dumi si Ricky. Hindi siya lumalaban at sinabihan pa ang mga ito na huwag ipagsapalaran ng kanilang buhay para sa kanya. Nilinaw ito ng direktor, kung mabubuhay si Ricky ng 7 araw sa ilalim ng lupa, mapapalaya siya. Maingat na idinikit ni Cyclops ang isang buwang na tubo ng kawayan sa lupa na nagbibigay kay Ricky ng sapat na hangin para magdusa ng mas matagal. Pagsapit ng gabi, kumakalat ang pag-aalala sa mga preso. Ngunit pagkatapos, sa gitna ng kadiliman, isang mahina at sumisipol na himig ang dumaloy sa bakuran. Si Ricky ay lumalaban pa rin. Sinubukan ng 2 nakaligtas na kapitan na patahimikin si Ricky sa pamamagitan ng paglalagay ng harang sa tubo ng kawayan ng isang piraso ng karne. Ngunit si Ricky, dahil siya ay isang hardcore survivor, binali ang kawayan sa kalahati at ginamit ang nahulog na karne bilang kanyang susunod na pagkain. Gutom at nakalibing ng buhay, si Ricky ay kumapit sa mga alaala ng kanyang nawalang pag-ibig, si Yen. Sa isang masakit na pagbabalik tanaw, nakita si Yen na naglalakad pa uwi isang gabi. Natisod siya sa mga lalaking nakatambay at gumagamit ng opium. Nakita siya ng isa sa mga gangster at dinukot siya. Nagawa niyang makatakas, ngunit dahil sa kanyang pagpapanik, nadulas siya mula sa rooftop at nahulog sa kanyang kamatayan. Ang trahedyang iyon ay naging dahilan upang umapaw sa galit si Ricky at sa mga taong nagbebenta ng droga. Para sa paghihiganti, natunto ni Ricky ang lalaking responsable. 5 beses siyang binaril ng gangster sa dibdib, ngunit hindi man lang kumibo si Ricky. Pinabagsak niya ang lalaki sa isang nakamamatay na atake, tinatakan ng kanyang kapalaran bilang parehong bayani at isang convict, kaya naman nakakulong si Ricky. Pinili niya ang paghihiganti kaysa katarungan. Matapos ang 7 nakakapanghinayang araw, sa kabila ng mga bagyo at hindi maisip na paghihirap, si Ricky ay hinila mula sa libingan, buhay pa rin. Tumalon siya pababa mula sa excavator, ngunit wala ng oras para huminga. Agad na umatake ang mga kapitan, sabik na tapusin siya na hindi nagawa ng libingan. Ang mga bilanggo ay tapos na sa walang katapusang kawalang katarungan at mga pangakong napako. Sila ay bumangon sa paghihimagsik, ngunit si Ricky ay itinapon pabalik sa piitan tulad ng isang mabangis na hayop. Ngunit kahit nakakadena, tumanggi si Ricky na sumuko, na ipinahayag na ang isang baboy at isang lobo ay hindi kailanman maaaring maging magkaibigan. Dahil sa kanyang pagsuway, brutal na hinampas siya sa mukha gamit ang isang wrench. Pinaglalaroan siya ng mga kapitan na hinihiling na malaman kung nasaan siya sa loob ng 2 taon. Pinakain nila siya ng matalas na blade at binugbog siya hanggang sa dumaloy ang dugo. Ngunit nang dumating ang direktor, umaasang makakuha ng mga sagot, iniluwa mismo ni Ricky ang mga blade na iyon sa kanyang mukha. Kalmado ngunit hindi matitinag, sinabi ni Ricky na ang araw na malalaman nila ang kanyang sikreto ay ang araw ng kanilang kamatayan. Nang gabing iyon, isa sa mga kaibigan ni Ricky ay itinaya ang lahat para dalhan siya ng pagkain at bigyan siya ng mga salita ng pampatibay loob, ngunit walang nakatakas sa mapagbantay na mata ng assistant warden. Sa umaga, nahanap ni Cyclops ang taksil at naghatid ng isang nakamamatay na suntok, sabik na ipakita ang bangkay ng lalaki bilang isang babala. Pero pagdating sa kanyang kulungan, wala si Ricky. Si Ricky pala ay nagtatago sa itaas ng kisame, naghihintay na parang tigre sa anino. Tinambangan niya ang mga gwardya, pinabagsak niya ang katulong at sinugatan si Cyclops. Dumating ang mga reinforcements, ngunit hindi umabot sa oras upang iligtas ang namamatay na kaibigan na pinasasalamatan ni Ricky sa tahimik na kalungkutan. Dahil sa galit, inatake ng mga bilanggo si Cyclops, pinutol ang kanyang natitirang kamay at ginawa siyang isang totoong buhay na action figure. Ang pagrerebelde ay sumabog sa buong lugar. Ang mga bilanggo ay nakikipagsagupaan sa mga gwardya, nakikipaglaban para sa kanilang buhay upang makalaya. Si Ricky ay sumali sa away, na pinamunuan ng pag-atake na nagtutulak sa mga gwardya para umatras. Hinawakan niya si Cyclops, hinihiling na dalhin siya sa direktor. Samantala, abala sa kusina ang direktor at ang kanyang spoiled na anak, tumitikim ng mga ulam at pinaparusahan ng mga chef para sa mga lasa na hindi nakakatugon sa kanilang mataas na pamantayan. Ngunit ang kanilang kalupitan ay naputol nang magpakita si Ricky. Pinoprotektahan ni Cyclops si Ricky gamit ang kanyang katawan na kinukuha ang mga bala para sa manlalaban. Walang pagdadalawang isip ng direktor, binaril niya pa rin si Cyclops. Ang pagpapatunay ng katapatan ay walang kahulugan dito. Magsisimula na ang huling labanan.
Ang natitirang mga block captain ay umaatake sa mga kaalyado ni Ricky, habang si Ricky mismo ay hinarap ang dalawang martial arts masters. Ang isa sa kanila, si Quan Cho, ay itinulak si Ricky sa kumukulong tubig. Pero mabilis na tumama ang karma. Ang kanyang binti ay naipit sa isang bariles at tinapos ni Ricky ang trabaho, pinutol ang kanyang paa. Ang huling nakaligtas na kapitan ay desperado na tumakbo para dito, ngunit ang direktor ay walang puwang para sa mga duwag. Tinapos niya siya gamit ang sumasabog na bala at nalutas ang problema. Ngunit ang direktor ay hindi ordinaryong tao. Isa pala siyang martial arts master na may kakaibang twist. Nag-transform siya sa isang napakalaking, nakakatakot na higante at hinamon si Ricky sa isang huling tunggalian. Pinatalsik ng halimaw si Ricky sa isang bato, ngunit gumanti si Ricky na sinuntok ang katawan ng hayop. Gayunpaman, hindi pa rin bumabagsak ang direktor. Lalong lumalakas ang kanyang kapangyarihan sa bawat pag-atake, kinakain ng lakas ni Ricky. Pero tapos na si Ricky maglaro. Inipon ang kanyang lakas. Binuhat niya ang direktor at inihagis ang direktor sa isang higanteng gilingan ng karne. Ang makina ay nagsimulang umungol at sa kanyang katapusan, ang malupit na direktor ay naging isang giniling na karne. Pagkatapos magtagumpay, lumabas si Ricky, hawak ang ulo ng kanyang kaaway. Tinapos niya ang kaguluhan, pinatigil ang labanan sa pagitan ng mga bilanggo at mga gwardya. Pagkatapos, sa isang huling aksyon, sinira niya ang pader ng bilangguan na humantong sa kalayaan ng kanyang mga kapwa bilanggo. Nagtatapos ang pelikula kung paano ipinapakita kung paano pinagtagumpayan ni Ricky ang bangungot na sumasalot sa bilangguan. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito. I-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.